I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sige, harapin mo katabi mo. Kung may katabi ka. Nagagalak akong makasama ka ngayon. Isa kang kalakasan sa akin. Alam niyo po ba, hindi lang tayo ang nagpapalakas kapag tayo ma-attend dito, kundi ikaw rin nagiging kalakasan ka sa kapwa. Kaya tingnan mo yung katabi mo ulit. Kahit siya at siya na lang tayo katabi mo every week, no? But praise God, kasi nagiging kalakasan tayo ng isa't isa. Amen po ba? Alam natin na ang kalakasan natin nagmumula sa Diyos, pero ibang kalakasan din yung makita natin yung ating mga kapatiran na sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon sa bagay ito. Amen? Amen. Praise God. Basahin ko lang po ito, ano? Sabi po dito, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Ano daw po yung gagawin natin? Sumigaw ng may kagalakan. Amen? Yung kagalakan na sigaw na yun, nagmumula sa mukha na may kagalakan. Amen po ba? Kanino tayo sisigaw? Sa Panginoon. Sabi po dito, sambahin ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Alam ko po, iba-iba ang ating nararanasan sa oras na ito, no? But let us come in unity sa pagpupuri sa Panginoon. Umawit tayo ng may tuwa at kagalakan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo sa Kanya. Sino daw po ang lumikha sa atin? Kanino daw po tayo? Sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan.
Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pasasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Tapat ang Diyos, kapatid. Sabihin mo nga, tapat ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, minsan pa. Sa oras na ito, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, dinulolhati ka namin sa oras na ito. Wala kaming ibang pangalan na itataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Pagkat ikaw, lamang, O Diyos, ang karapat-dapat ng pinakamataas na papuri. Makita mo, Lord God, ang puso ng iyong mga anak na nandito ngayon sa lugar na ito, na ikaw lamang, O Diyos, Panginoong Jesus, ang aming itataas. Sa aming awitan, sa aming dakan, Panginoon, makita mo ang pagpupuri ng iyong mga anak. Oh, we welcome you in this place. Fill this place, fill these four corners of this place, Lord God, with your sweet, sweet presence. And inhabit the praises of your people, Lord God, this morning. Oh, we praise you, we glorify you. At kami ay humingi na paglilinis mo, Panginoon, kapatawaran sa aming mga kasalanan, Lord God. Makalinisin mo ang isipan at pusong ito, Panginoon, upang ang aming pagpupuri ay maging karapat-dapat para sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat ng aawit, lahat ng iinda, Panginoon, maging kaluguran ito sa iyo, Lord God. Oh, praise you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Pagkat ikaw ang Diyos, karapat-dapat ng pagpupuri at pagsamba, pagdakila, pagwalhati at pasasalamat. Hallelujah. Iba't iba man ang aming nararanasan, Panginoon, sa oras na ito, but we come in unity to praise you, to lift up the name that is above all names, the name of Jesus. Hallelujah. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Handa na ba magpuri? Amen! Hallelujah! Woo! Sabay-sabay po tayo mga sa Panginoon. Magpapamit, magpapuri, magdilim ang lahat. Papuri kay Amen.
pagkamalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagkamalay bumubuhos na
Walang ibang nagmahal sa'kin, wala mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Sa piling mo, Panginoon. Tunay na Diyos, kami ay lubos ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong habang, O Diyos. Tunay walang ibang katulad mo, na grabe at sukdulan ang pag-ibig at biyaya sa amin, Lord God. Kaya ang masasalamat namin ay patuloy na sasambitin. Pasasalamat sa iyong pag-ibig, pasasalamat sa iyong biyaya, pasasalamat sa iyong habag, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, O Diyos. O ang buhay na ito ay papuri para sa iyo. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Lord God, sa iyong kapagihan sa amin, kami ay magpapasalamat. Thank you for your love. Thank you for your great, great love, O God. Salamat sa buhay, Panginoon. Sa oras na ito, aming inaalala at sasabihin yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, Lord God. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa buhay na binibigay mo patuloy sa amin. O patuloy sa iyo, aming Panginoon. Patuloy sa iyo. Patuloy sa iyo. Pasasalamat at pagsamba. Hallelujah. Thank you, God. Siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat na iyong pasman, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang di na ikamataya, sampahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko makalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Nagsimula kami ng krus ng Kalbaryo. Ang krus ng Kalbaryo ay siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasman, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi,
kahit walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko
Panginoon. Mapagkailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Can we just shout the name of Jesus? Lord Jesus! You're worthy! Worthy of all praise, O Lord! Pinapaghilang, pinapaghilang ka namin, Panginoon! Sa salita, nalhatuin ang iyong pangalan. Banal, banal ang iyong pangalan, O Diyos. At ikaw lamang ang pangalan na nararapat ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Minsan pa, Panginoon, salamat sa kalayaan na binigay mo sa amin para maitaas, maluwalhati, mapapurihan at masamba ang iyong pangalan. To you alone we give the highest praise. We give all the glory and praises and thanksgiving. This is our worship in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen, Amen, Amen. Po, Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Isang maulan na umaga sa bawat isa. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Bagamat ilang araw na pong umuulan, pero sa araw na ito, unti-unti nang lumilitaw yung araw. At patuloy po tayong ituon ang ating pong mga isipan, ang ating pong mga puso sa ating pong Panginoon sa umagang ito. Anuman yung mga nagiging daan upang kayo ay mag-alala, mabagabat, magkaroon ng takot, patuloy po natin ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito, nais ko lamang po magpasalamat sa bawat isa, sa inyo pong mga panalangin, sa inyo pong pag-i-intercede, sa inyo pong pastor, dahil yung ating pong lakad sa Thailand para sa mga meetings na ating pong ginawa sa mga iba't ibang grupo ng mga pastor para sa inihahanda pong mission trip ng School of Acts. At ganoon din po ang Healing Crusade ni Pastor Raymond ay naging matagumpay. Ang mga pastor ay excited and willing na magkaroon ng ganoong gawain sa kanilang lugar. At kami po ay kanilang binigyan ng isang bukas na pintuan upang sila po ay maging kabahagi sa magaganap na gawain sa lugar na iyon. So, ang Diyos po ay napakabuti dahil naniniwala po tayo na itong huling panahon na meron po tayo ay huwag tayong magsasawa na patuloy na ibahagi at ipangaral ang mabuting balita. Alam naman po natin ang panahon na meron po tayo. Panahon na kung saan ito na yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po yung mga panahon na naging propesiya ng mga maraming mga propeta noong unang panahon. Na tayo po ay nasa huling panahon. Na kung saan ang buhay ng tao ay pasama ng pasama. Ang tao ay nag-aaway, pahirap ang buhay, nandoon na nakakaranas ng mga kagutuman ang iba't ibang mga bansa, shortage sa mga pagkain at sa lahat ng mga bagay, at ganoon din po, alam naman po natin ang nangyayari sa ibang bansa na meron pong mga nangyayaring away ng bansa sa kanyang kapwa bansa. Pero ano man po ang nangyayari ngayon, tayong mga nagtitiwala sa Diyos at naniniwala sa Diyos ay hindi po matitinan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya kahit maulan, kasama kita ngayon.
Amen? Praise God! So, sa umagang ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Dahil alam mo po na ang bawat salita ng Diyos na nahahayag, sino man po ang tumayo dito po sa harapan, pag ito ay tinanggap natin na maluwag sa ating mga puso, puno-puno ng pananampalataya, at inaamin natin na ang salita ng Diyos, ito lamang ang merong kapangyarihan at kakayanan upang tayo ay makalaya, dahil maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang sino mang pinalaya ng ating Panginoon ay lubusang malaya. Pero paano nga ba tayo makakalaya? Makakalaya ba tayo dahil sa pagsali po natin sa isang asosasyon, pagsali po sa isang samahan o sa isang ministry, o tayo ay makakalaya? Una, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At tayo rin po na mga mananampalataya, patuloy po nating mararanasan ang kalayaan sa anumang pagkakaalipin pag tayo ay patuloy na nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Yes, ang patuloy po nating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ito ang nagpapatibay, nagpapalalim at nagpapatatag sa ating pong pananampalataya. Pero huwag nating kakalimutan na ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan. At maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Juan. You will know the truth and the truth shall set you free. Ang katotohanan lamang, ang salita ng Diyos, ang siyang makapagpapalaya sa atin sa anumang tanikala, anumang umaalipin sa bawat isa po sa atin. Nais ko pong buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 2. At babasahin ko po sa New Living Translation. Sabi po dito, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sa Tagalog, sabi po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip o pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Alam niyo po, maraming mga tao ang napapahamak. Maraming mga tao ang hanggang sa ngayon sila ay nasa tanikala ng anumang pagkakaalipin sa kanilang mga buhay. Tanikala ng bisyo, tanikala ng maling pag-iisip, malalaswang pag-iisip, tanikala ng anumang mga bagay na nakakasira sa kanilang mga buhay at sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi nila alam at hindi malinaw sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti sa kanila at kung ano ang kalugod-lugod sa kanila. Dahil sa bagay na iyon, patuloy silang nasa alipin at nasa talikala ng gawa ng laman. So ano ang magiging susi upang tayo ay makaranas ng kalayaan? Dahil marami sa atin, pag tayo ay nanalangin sa Diyos, ang gusto natin, ay baguhin ng Diyos yung ating pong sitwasyon. Baguhin ng Diyos yung ating pong sirkumstansya. Pero hindi natin alam, na mas gusto ng Diyos na tayo ay Kanyang baguhin. Ano ang gusto nyo?
Baguhin ng Diyos ang inyong kalalagayan, ang inyong sirkumstansya, o kayo mismo ang babaguhin ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, pag hindi na bago ang bawat isa sa atin, anumang sitwasyon meron po tayo, lagi po tayong malulugmok. Lagi po tayong mag-iisip na tayo ay talunan. Pero pag tayo ay binago ng Diyos, anuman ang sirkumstansya natin, anuman yung kalalagayan natin sa buhay, na mahirap unawain at abutin ng ating pong mga kaisipan. Alam niyo mga kapatid, mapagtatagumpayan natin ang mga ito, mananatili tayong matatag dahil tayo ay binago at inayos ng ating Panginoon. Pag sinabi natin tayo ay binago ng Diyos, hindi lamang isang parte ng ating pong buhay, kundi tayo ay binago ng buong-buo ng ating pong Panginoon. At tayong mga binago ng ating pong Panginoon, maliwanag ang sinasabi ng aklat ng Korinto na ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo. Sino yung mga nakipag-isa kay Kristo? Yaong nagsuko ng buhay kay Kristo. Yaong naniniwala kay Kristo na si Kristo ang kanilang Diyos at ang kanilang Panginoon sa kanilang buhay. Anong sabi doon? Na ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago na nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. That's why, ang tawag sa atin ay hindi lamang tayo followers of Jesus. Hindi lamang ang tawag sa atin, we are believers of Jesus o Christian. But we are a new creation. Amen? Na tayo ay mga bago ng nilalang. At alam niyo sa Apostol Pablo na sumulat ng aklat ng Romans, at yung halos lahat ng libro sa Epistle, si Pablo po ang sumulat nito. Pero bago niya na isulat ang mga bagay na ito, matindi ang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Nung siya ay pinatagpo ng Diyos doon sa daan ng Damascus, at narinig niya mismo ang tinig ng ating Panginoon, at narinig niya mismo kung anong sinabi ng tinig ng Diyos, kung anong mangyayari sa kanya, kung paano siya susunod at maglilingkod sa ating pong Panginoon, ano ang magiging kalalagayan niya bilang lingkod at tagasunod ni Kristo. Nagkaroon siya ng personal encounter. Pero sa kanyang patuloy na pagsunod sa ating pong Panginoon, meron po siyang struggle sa kanyang buhay. Meron siyang struggle sa kanyang sarili. Meron siyang struggle sa kanyang paglilingkod. Dumating pa nga sa punto na nasabi ni Apostol Pablo, meron akong gustong gawin, pero hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Pero alam niyo po, may mga panahon na si Apostol Pablo ay nanalangin sa Diyos. Na yung mga bagay na nagpapahirap sa kanya, yung mga bagay na patuloy na nagpapaalala sa kanya at kumukontrol sa kanya upang makagawa siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at siya ay magkasala sa ating pong Panginoon, ito ay kanyang hiningi sa Diyos na ito'y tanggalin ng ating pong Panginoon, na ito'y alisin ng Diyos. Pero alam niyo ho ba, ang Diyos ay napakabuti sa kanyang pong buhay. May mga panahon na ang tao ay mahina. May mga panahon na darating siya na siya ay tatalunin ng kanyang laman, ng kanyang lumang pagkatao, yung kanyang sinful nature. Pero alam nyo, ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos sa bawat isa sa atin. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan? My grace is sufficient for thee. Ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa bawat isa po sa atin. So alam nyo, dito po sa talatang ito, alam na Apostol Pablo kung ano yung mga salita na dapat niyang sabihin sa mga mananampalataya na meron pong struggle sa kanilang buhay.
na merong struggle sa kanilang mga personal life at sa kanilang mga spiritual life. Na kung saan dumarating sila sa panahon na naglalaban yung kanilang laman at ang kanilang espiritu. Na kung mas malakas ang kanilang laman, mananalo ang kanilang laman. Pero ang nakakalungkot, pag malakas at nananaig ang iyong laman at nanatalo niya ang iyong espiritu, itong gawa ng laman na ito, it leads to sin. Ito'y nagdudulot ng kasalanan. Pero kung malakas ang ating pong espiritu, hindi mananaig ang gawa ng laman at ito ang maganda. But the works of the Spirit leads to life. Ito tutulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay. At anong klaseng buhay? Ito yung buhay na sinasabi ni Jesus doon sa aklat ng John. Isang buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, at buhay na kasiya-siya. Kaya nasabi ng Apostol Pablo dito, to be able for us, na tayo ay makapamuhay ng payapa, makapamuhay na punong-puno ng kagalakan, makapamuhay ng may katagumpayan. Dapat gawin nyo ang bagay na ito. Ano po ang sinabi ng Apostol Pablo? Sabi ng Apostol Pablo, do not copy the behavior and the custom of this world. Huwag daw natin gayahin kung anong klaseng buhay meron ang inaalok ng mundong ito. Alam naman po natin kung anong buhay meron ang mga tao na sila ay masyadong nai-influensyahan na mundo. At alam naman natin kung anong klaseng buhay meron ang isang individual na sila ay punong-puno ng salita at pangako ng Diyos. Sa umagang ito, pinamagatan ko ang ating pong pag-aaral na choose to manage your mind. Para ikaw, ako, tayong lahat ay makaranas ng isang buhay na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, at tayo ay hindi na magiging alipin ng laman o ng ating sinful nature. We need to choose to manage our mind. Because our mind is our battlefield. Ito ang kumukontrol sa takbo ng buhay natin oras-oras, araw-araw. Kung ano ang ipinapasok mo dyan, kung ano ang laging pumapasok dyan at laman ng iyong isipan, yun ang nagiging buhay ng sinumang individual. No? So, why we need to manage our mind? Unang reason why we need to manage our mind. Because our thoughts control our life. Naniniwala ho ba kayo that our thoughts control our life? Na kung ano ang iniisip natin, kung ano po ang ating pong inilalagay sa ating pong isipan, yun ang kumukontrol ng ating pong buhay. Kaya nga, mahalaga na maunawaan natin yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa talatang ito. Ano sabi po dito? Because our thoughts control our life. In Proverbs chapter 4, verse 23. Anong sabi po diyan?
Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Sa Tagalog, ano sabi diyan? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglay. Amen? Alam niyo, sa ibang translation, yung salitang heart dito ay tinawag na mind. This is our spiritual mind. Okay? Yung isipan natin na kung saan maraming pumapasok po dyan. Yung isipan po natin na sa pagiging hindi natin maingat kung ano-ano ang hinahayaan natin na pumapasok yan, kaya nga kung ano yung mas marami na naipapasok mo yan, yun ang kumukontrol ng iyong buhay. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, do not conform any longer to the pattern of this world, but ye transform by the renewing of your mind. Magbago na lang tayo ng ating pong pag-iisip. Noong bago ka pumunta dito at bago ka umalis sa iyong bahay, ano ang mas nakakaangat na laman ng iyong isipan? Worry? Takot? Pangamba? Pag-aalala? Sabi gano'n, we need to control our mind, hindi yung mga bagay na nandyan sa ating pong mga isipan ang kukontrol sa ating pong buhay. Pangalawa, reason why we need to manage our mind. Because our mind is the battleground for sin. Naniniwala ba kayo na ito yung battleground ng kasalanan? Itong isipan natin? Pag ang isipan mo ay punong-puno ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ganun ka rin mamuhay. Pag ang isipan mo ay punong-puno ng kalaswaan, pag tumingin ka sa iyong kapwa, minsan iba ang naiisip mo. Because our mind is the battleground for sin. Romans chapter 7, verse 22 to 23. Ano sabi po diyan? I love God's law with all my heart. Sabi gano'n ng Apostol Pablo. But there is another power within me that is at war with my mind. Bagamat mahal na mahal na raw ang kautusan ng Diyos, ang salita ng ating pong Panginoon, pero sinabi ng Apostol Pablo, but there is another power within me that is at war, na merong nangyayaring paglalaban o talagang pagtatalo-talo with my mind, sa kanyang isipan. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Ito raw ang nagiging dahilan upang siya ay maging alipin ng kasalanan. Okay? Alam niyo po, yung Adamic nature po natin, yung sinful nature po natin, nandito pa rin yan. Magiging active at magiging malakas lamang yan kung hindi maayos ang pagpapakain mo sa iyong spiritual life. Kaya nga, mas mainam na ang pinapalakas po natin
ay yung ating espiritu at kaluluwa. Ano? Yung inner man natin, dapat mapalakas po natin. Yung spirit po natin. Kasi pag mas angat yung spirit po natin, hindi mabubuhay at hindi malalaig at hindi tayo makukontrol ng ating Adamic nature. Yung sinful nature natin. Na hindi nyo ba napapansin, kahit na ikaw ay nagsisimba na at nagpupunta ng church, nagba-Bible study, umati ng prayer meeting, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng mga pangangaral, may mga panahon pa rin, nakagagawa ka ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. May struggle. Lahat ay merong struggle. May pagdadaanan tayo. Kasi hindi mawawala yan. Nandito yan sa buhay po natin. Pero wag nating hayaan na yan ang mangibabaw, yan ang manaig. Okay? At higit sa lahat, wag nating hayaan, kagaya na sinabi ng Apostol Pablo, na tayo ay maging alipin ng kasalanan. Ang ganda nga na sinabi sa Tagalog dito. Sabi nga sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao. Hindi ba napansin yun? Kung kailan masigasig ka na sa gawain, parang minsan, nagtataka yung mga kasama mo sa bahay. Ba't si nanay, imbis na bumabait, parang sumusulit na rin yan? O yung iba naman, si Butoy, imbis na sumisipag, nagiging tamad naman yata. Sabi na, may ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Pero bagamat nandiyan yan, mapagtatagumpayan natin po ang mga gawa ng laman. Pag alam po natin ang ating pong gagawin. Kaya nga po, hindi madali ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, if you want to follow me, ay sabi ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Itakwil natin ang ating mga sarili, itakwil natin yung mga gusto ng ating mga laman, itakwil natin yung mga sinasabi ng ating mga isipan, na siyang makakasira sa ating pong pananampalataya at sa ating pong paglago bilang isang tagasunod ni Kristo. Pangatlo na dahilan why we need to manage our mind. Because it's the key to peace and happiness. If you're able to manage your mind, you will experience peace and happiness. Pero pag hindi natin na-control ang ating pong mga isipan, araw-araw, hindi ka masaya. Araw-araw, marami kang mga struggle sa buhay mo. Wala kang kapayapaan. Romans chapter 8, verse 6. This is the reason why we need to manage our mind. Upang tayo magkaroon ng kapayapaan at ng kagalakan at kasiyahan. Sabi ka ng Romans 8, verse 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death.
But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Pag hinayaan daw natin that our sinful nature, yung luma nating pagkatao, yung Adamic nature natin control our mind, it leads to death. Ito'y magdadala sa atin sa kamatayan. At ito yung naging dahilan na naputol ang relasyon ng tao sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsuway, at sa pagsuway na yun, nagdulot ng pagkakasala. At yun ang naging dahilan kaya naghirap si Adan at si Eva. Pero sabi niya noon, kung hahayaan natin ang ating mga espiritu, yung spirit ng Diyos na inilagay sa atin, naalala niyo po, nung lalangin ng Diyos ang tao, di ba siya ay kumuha ng alabok, at sa pamamagitan ng alabok, ito ay naging tao. Pero bago nangyari yon, anong ginawa ng Diyos? Hindi pa ng Diyos yung alabok na yon at nagkaroon ng buhay. At yung breath na yon, is the Spirit of God ang inilagay niya doon sa tao. So, if we let the Spirit of God control our mind, kapatid, hindi ka mapapakaman. Because it leads you to life. Kaya tingnan niyo po, ang taong laging pinapangunahan, kontrolado ng banal na espiritu, kahit na may pagsubok, dahil hindi naman nawawala mga pagsubok at problema sa buhay ng tao. Dahil habang buhay ka, makakaranas ka ng pagsubok. Dahil ang tao, kahit na yung mga kasakasama mo, natulungan mo na, nagawa mo na mabuti, hindi pa rin ako kontento, sila pa rin ang nag-iisip at gumagawa ng mga pangit at hindi maganda sa iyong buhay. Na minsan yun ang naging dahilan, naiirata ka, nagagalit ka, naiinis ka. Pero alam nyo kapatid, ang napakaganda, ang Diyos, ang plano niya sa atin ay isang buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Pag sinabi, life, isang buhay na punong-puno ng kapayapaan, kagalakan at kasiyasiya, isang buhay na naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. So, it is the key to peace and happiness. So, dahil ito yung mga dahilan kung bakit we need to manage our mind, may mga tatlong bagay na dapat nating gawin araw-araw. Dapat nating piliin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, so that we can continue to manage our mind. Ano yung mga choices na ito? Daily choices na dapat nating gawin sa ating pong mga buhay. Pag sinabing daily choices, ito yung araw-araw na iyong ginagawa, na dapat mong gawin bilang isang mananampalataya. Hindi yung kung kailan mo lang maisipan. Hindi lang dahil gusto mo at nasa mood ka. O dahil ito rin ang ginagawa ng iba o ng kasama mo. Okay? Hindi ito tuwing once a week lang o once a month lang, kundi ito ay araw-araw na mga bagay na kailangan mong gawin upang mapagtagumpayan mo ang anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos para hindi makontrol ang iyong isipan. Una,
You need to feed your mind. Kailangan mong pakainin ang iyong isipan. Pangalawa, you need to free your mind. Kailangan makaranas ng kalayaan ang iyong kaisipan. Dahil matagal nang nakatanikala ang ating mga isipan. And then, pangatlo, we need to focus our mind. Dapat merong focus yung mind po natin. Sa anong mga bagay? Kailangan natin i-focus yung ating po mga isipan. So, una, feed your mind, free your mind, and focus your mind. Okay? So, una, why we need to feed our mind? Ano ang pagkain na dapat na ating ilagay sa ating po mga isipan? Alam niyo si Haring David, siguro sa lahat ng mga hari na naging tagapanguna sa bayan ng Israel, si Haring David na bago pa lang siya naging hari, ang tindi na ang kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Ang dami nang gumugulo sa kanyang mga isipan at ang dami ng mga bagay-bagay na nangyari sa kanyang buhay na minsan ang hirap niyang unawain at ang hirap niyang intindihin. Na dumating sa punto ng kanyang buhay na minsan halos ayaw na niyang lumabas sa yungib na kanyang pinagtataguan dahil ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. So, una, we need to feed our mind with truth. Kailangan daw natin pakainin ang ating mga isipan ng katotohanan. Why we need to feed our mind with truth? Kasi po, sa ating mga buhay, aminin po natin ang katotohanan, araw-araw ang daming mga negatibong pumapasok yan. Pag punta mo sa Facebook, dahil sa dami ng mga fake news, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang artificial intelligence. Amen? Naakala mo totoong siya yung nagsasalita dahil yung boses niya ay boses niya. Talaga. Ilalagay yung mukha ni Tata Turing. Tapos bumubuka yung bibig ni Tata Turing. Ano? Pero pag pakikinggan mo yung boses na lumalabas, ganun naman yung boses ni Tata Turing. So minsan nakala mo, siya yung nagsasabi. Siya yung nagsasalita. Kaya kung nagsabi si Tata Turing ng mga pangit at hindi totoo, naniniwala yung tao. Kaya nga yung panahon na meron pa tayo, ito yung panahon na napakahirap. Ito yung panahon na pag hindi tayo mapanuri at nagiging maingat, madali tayong madaya. Madali tayong maniwala sa mga fake news. Amen? Pero, salamat sa Diyos, bilang mga mananampalataya, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na kailangan wag nating hayaan na ang ating mga kaisipan ay hindi natin mapakain ng katotohanan. Kasi para matalo natin ang anumang mga fake news na yan, mga maling mga balita na yan, at mga negatibong mga balita na yan, kailangan natin ng katotohanan. Amen? So we need to feed our mind with truth. Why truth? Bakit katotohanan? Kasi ang katotohanan, walang iba, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang siya lamang may kapangyarihan at kakayanan para ikaw at ako ay makalaya. Amen? Matthew chapter 4, verse 4.
Nasabi ni Jesus ang bagay na ito dahil mismo si Jesus ay tinukso. At lahat ng tukso, yung tatlong panunukso na ginamit at ginawa ni Satanas para tuksuin si Jesus, lahat na iyon ay kasinungalingan. Amen? Kasinungalingan yun. Pero ano ang ginamit ni Jesus para sawatain, sirain at talunin ang anumang panunukso ni Satan sa kanya at manatili siyang nagtatagumpay? The Word of God. Ang katotohanan. Kung yun ang ginamit ni Jesus para mapagtagumpayan niya, talunin niya si Satan sa lahat ng kasalungan na kanyang ibinato kay Jesus, kapatid, ito rin ang kailangan natin gamitin para ikaw at ako ay magtagumpay at hindi manaig ang anumang tukso na ibabato sa atin ng kaaway. The truth, ang salita ng Diyos. Kaya nga in Matthew chapter 4 verse 4, sabi nga noon, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang pagkain natin bilang mananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa mga pagkain na ibinibigay natin para sumigla, lumakas, ang ating mga pisikal na pangatawan. Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi lamang sa mga isda o sa mga masasarap pang mga pagkain na iniluluto natin, kundi bilang isang individual na nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, na sumusunod sa Diyos, na nais na magawa ang mga bagay na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang katotohanan na patuloy natin kainin sa ating mga buhay. And how often we need to feed our mind? Gaano ba kadalas na pakakainin natin ang ating pong mga isipan ng salita ng Diyos? Once a week? Once a month? O tuwing linggo lang? How often, that we need to feed our mind with the truth? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, we need to feed our mind with the truth, which is the Word of God, all the time. Hindi lang kung kailan mo gusto, kundi all the time. Psalms 119, verse 97. At Psalms 119, verse 147. Anong sabi ni Haring David? I rise early, gumigising daw siya ng maaga, before the sun is up, bago daw magpakita si Haring Araw. Amen? I cry out for help and put my hope in your words. Ibig sabihin, sa kanyang paggising, tuwing siya ay nananalangin sa ating Panginoon, tuwing siya ay humihingi ng gabay, ng tulong sa ating Panginoon, ano ang kanyang pinanghahawakan? Salita ng Diyos. At sa paanong paraan niya pinanghahawakan ng salita ng Diyos, lagi niya itong binabasa, lagi niya itong pinagbubulay-bulayan. Kaya sabi niya Haring David, ang sino mang nagbubulay-bulay, nag-aaral-aral ng salita ng Diyos umaga at gabi, siya ay mahirang tulad sa isang puno na nakatayo sa tabi ng patisan. Dumating man ang
matinding tag-init, ang kanyang dahon ay hindi malalanta. Bagkus ang kanyang dahon ay magiging lutian at siya'y mamamunga sa kapanahunan. At anuman ang kanyang gagawin, tiyak na siya ay magtatagumpay. Psalms 119 verse 97. Anong sabi po ng salita ng Diyos? Sabi ganon, "Oh, how I love your instruction." Si Haring David ang nagsasalita po dito. Sabi ganon, "Oh, how I love your instruction." Ang instruction po dito, the Word of God. The commandments of the Lord. Oh, how I love your instruction. I think about them all day long. I think about them all day long. Hindi lang kung kailan meron kang problema, kung kailan meron kang pinagdadaanan, doon mo lang ang iisipin ang salita ng Diyos. In good times or in bad times, ano man ang iyong sitwasyon, laging iniisip mo, laging naka-inculcate sa isipan mo ang salita ng Diyos. Upang anumang sitwasyon meron ka kaagad, mauhugot, magagamit na salita ng Diyos. Hindi yung hindi na pinagdadaanan mo, nasaan kaya si pastor? Nasaan kaya si pastora? Nasaan kaya yung mga leaders at elders ng church? At kung anong salita ng Diyos na bagay dito sa aking kalalagayan? Paano kung wala sila? At paano kung kailangan mo na? Kailangan mahalaga talaga that we need to read, meditate the Word of God. We need to think the Word of God all day long. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Hello? Psalms 16, verse 7. I praise you, Lord, for being my guide. Even in the darkest night, your teachings fill my mind. Ano yung teachings yan? Your word. Your commandments fill my mind. Ano raw ang pumupuno ng kanyang isipan? Yung galit na meron ka. Yung inis na meron ka. Yung takot na meron ka. Yung pangamba na meron ka. Yung pag-aalala. Hindi, sabi ron, your word, your teachings, fill my mind. Ano ang pumupuno sa ating mga isipan? Sabi ni Haring David, I praise you, Lord, for being my guide. Bakit niya nasasabi yun? Kasi pinupuno niya ang kanyang isipan ng salita ng Diyos. Gusto mo maging maayos ang iyong buhay? Gusto mo maging matagumpay ang iyong buhay? Learn to think always, all the time, the Word. Patuloy natin isipin, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating pong mga isipan. Psalms 119, verse 95. Sabi ka nun, though the wicked hide along the way to kill me, I will quietly keep my mind on your laws. Sabi ni Haring David, kahit na merong nagbabanta sa aking buhay, kahit ang buhay ko ay nasa panganib, wala akong ibang gagawin kundi panatilihin sa aking isipan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salita pangako.
Amen? Ibig sabihin, hindi niya inaalaw ang anumang takot, ang anumang pangamba sa kanya na nandoon sa kanyang harapan. Na kahit ang daming nagbabat niyang panganib sa kanya, nag-iisip na siya'y patayin, pero hindi niya iniisip yun, hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Ang kanyang ginagawa ay lagi niyang inilalagay sa kanyang isipan ang mga pangako at salita ng Diyos. Why? Kasi maliwanag naman ang sabi ng salita ng Diyos. No? If God is for us, who can be against us? Pag dumaan man tayo sa tubig o sa ilog, hindi tayo malulunod. Doon man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Kung yun lagi ang laman ng isipan mo, yung mga salita ng Diyos, yung mga katotohanan na yun, na kasama natin ang Diyos, na hindi niya tayo pababayaan, na sino pa ang laban sa atin, kung kasama natin ang ating Panginoon, hindi tayo matatakot. Amen? At kayo nag-aalala. Dati, nung walang ulan, pray kayo ng pray, Lord, umulan ka na. Ang mahal ng crudo. Nung umuulan na, Lord, wag naman masyadong maraming tubig at magbabaha. Alam niyo kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Para hindi tayo masyadong mag-alala. Punuin natin na lang ng salita ng Diyos ang ating mga isipan. Amen? Panahon ng tagtuyot, magiging masaya ka. Panahon ng tagulan, magiging masaya ka. Amen? Hindi nyo ba gusto kasi pag panahon ng ulan, maulan, murang isda. Amen? Pangalawa, na kailangan natin gawin, not only we need to feed our mind with the truth or with the Word of God, but we need also to free our mind from destructive thoughts. Kailangan palayain daw natin ang ating pong mga kaisipan, ang ating mga isipan from destructive thoughts. Yung mga nakakasira sa ating pong buhay, yung nakakasira sa ating pong pang-araw-araw na buhay, yung nakakasira sa ating relasyon sa ating kapwa, yung nakakasira sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Palayain daw natin ang ating mga isipan sa mga bagay na ito. Because our mind need to be delivered. Naniniwala ba kayo na kailangan makalaya ang ating mga isipan from destructive thoughts? Our mind need to be set free. And also our mind need to be released. How we are going to liberate o set free our mind? Ano ba natin malalayain ang ating pong mga isipan? Alam niyo po, si Apostol Pablo, alam niya kung paano niya palalayain. Kasi kilala niya kung sino ang kanyang kaaway. Alam niya kung ano ang kaaway niya, hindi yung tao na iyong katabi. Na pag tinignan mo siya, ang dami nang pumapasok sa isipan mo. Minsan kadalasan, yung mga bagay na ginawa niya na hindi maganda kahit yan ay 10 years ago na, naiisip mo pa rin. Ano? So, how we are going to liberate our mind?
At yun po yung ating po pag-aaralan sa susunod na linggo. Amen? How we are going to liberate, free our mind, and also how we are going to focus our mind. So ngayong umaga, nais ko lang ibigay sa inyo how we are going to feed our mind ng katotohanan. At walang ibang katotohanan na kailangan na ipakain natin sa ating po mga isipan, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Tayo po tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Kaya nga sa susunod na linggo, tayo ay muling dumako sa lugar na ito at ating pong itutuloy ang ating pong pag-aaral. How to manage our mind. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, ipikit po natin ang ating pong mga mata. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Focus your mind, your heart to God alone. At sa umagang ito, alam mo kung anong kondisyon meron ang iyong isipan. Alam mo kung anong buhay meron ka sa harapan ng Diyos. Sa tao, pwede tayong magkunwari. Pwede tayong magtago. Pero sa Diyos, hindi. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang bawat sitwasyon at kondisyon ng ating pong mga buhay, kondisyon ng ating isipan, pati kondisyon ng ating pong mga puso. Marami po sa atin na nandito sa umaga dito. Nag-i-struggle tayo. Nahihirapan tayo kung paano natin masunod, magawa, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At minsan, hindi natin makita kung ano ang perfect will ng Diyos sa buhay po natin. Kaya struggle po tayo. Paikot-ikot, pabalik-balik na lamang tayo sa isang buhay na para bagang walang pagkakilala sa Diyos. Na para bagang hindi makita sa atin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Korinto. Na ang sinong nakipag-isa na kay Kristo ay bago na nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya'y bago na. Kapatid, hindi lamang pisikal ang pwedeng mabago sa atin, kundi higit sa lahat ang babago dapat sa atin ang ating pong puso, ang ating isipan. Sa oras na ito, if you are willing to manage your mind, you need to surrender everything to Him. And ask God na bigyan Kanya ng kakayanan na yung mga bagay na ating pong napag-aralan sa umaga ito, mga hakbang, mga susi, para ma-manage po natin yung ating pong mga isipan. Yes, in our own strength, in our own ability, mahirap, hindi natin kaya. That's why we need the grace of God. We need the help of God sa buhay po natin. Dahil ang isang buhay na nakasuko sa ating pong Panginoon
ito ay kanyang patuloy na babaguhin, uhugugin, aayusin, at pagtatagumpayin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay nakatayo sa iyong harapan. Lumalapit ng papakumbaba. Aming pinapasaliksik sa iyo ang aming pong mga isipan. Tunay nga, Panginoon, walang pwedeng magsagawa ng major operation sa aming pong mga isipan kundi ikaw lamang. Dahil ikaw ang nakakatalos at nakakaalam ng bawat laman ng aming pong isipan. Ama, nais namin makalaya, Panginoon, sa anumang kasinungalingan na nananahan sa aming pong mga isipan. Nais namin makalaya sa anumang gawa ng laman sa aming pong mga isipan. Sa oras na ito po, Panginoon, ikaw lamang ang alam namin na may kakayanan upang ayusin, linisin ang aming pong mga isipan. Panginoon, sa oras na ito, aming pong dalangin, O Diyos, na kagaya ng mga salita mo na aming pong napakinggan at tinanggap sa umagang ito. Lord, tulungan mo kami na ang aming pong maipakain sa aming pong mga isipan sa araw-araw ay walang iba kundi ang iyong salita. Ang iyong mga pangako, dahil ang pangako mo ay totoo. Ang pangako mo lamang ang may kapangyarihan para sa matain at sirain ang anumang kapangyarihan ng kasinungalingan. Ang salita mo lamang, Panginoon, ang may kakayanan at sirain ang anumang kaisipan na punong-puno ng kalaswaan. Anumang kaisipan na punong-puno ng kasinungalingan. Ang anumang kaisipan, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ang gawa ng laman. Ama, sa oras na ito, punuin mo ang aming isipan, Lord, ng mga bagay na totoo, mga bagay na kaaya-aya, mga bagay na kapaki-pakinabang, mga bagay, Panginoon, O Diyos, na punong-puno ng pag-asa, mga bagay na punong-puno ng pag-ibig at katagumpayan. Ama, sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo ng aming isipan ay patuloy na makaranas ng kalayaan na nagmumula sa iyo. Lord, matagal na kami ay alipin ng mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa aming pong paglago bilang mga mananampalataya. Kaya sa oras na ito, Diyos, minsan pa, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pong mga isipan. Change our mind. At lagyan mo, Panginoon, ng bagong kaisipan ang mind of Jesus. Isang isipan, Panginoon, na ang layunin ay laging makasunod sa iyong kalooban. Laging magawa kung ano ang tama at kung ano ang kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, salamat sa mga salita mo namin kung tinanggap sa umaga ito. Kaya, O Diyos, minsan pa, bagamat mayroong pag-aaway-away o labanan na nangyayari sa aming mga isipan, Ama, sa oras na ito, hayaan mo na ang katagumpayan ay patuloy naming maranasan. Lord, sa panahon na meron kaming nararanasan na takot,
Punuin mo ang aming isipan ng kapayapaan. Sa panahon na kami ay nakakaranas ng pangamba, pag-aalala, punuin mo ng kapayapaan ang aming pong mga isipan. At patuloy na ipaalala mo sa amin na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan at ng kapayapaan. Ama, salamat mo. Dahil ang bawat isang nandito, O Diyos, na ang kanilang isipan, Ikaw na may kontrol, na ang isipan ng bawat isa ay yun ang binabat, yun ang inaayos, Panginoon. Sila, O Diyos, ay mga anak mo na lubusang susunod sa iyo at mararanasan ang katagumpayan. Kaya, Ama, minsan pa, hayaan mo na ibuhos mo ang kapayapaan sa aming mga buhay. Ang kagalakan sa aming mga puso at isipan. Na tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming pong kasama. Ikaw ang may tangan-tangan ng isang buhay na kaaya-aya at buhay na ganap. Lord, salamat po. At sa umagang ito, patuloy ka namin kinikilala na Ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan, ang aming dakilang manggagamot, na sa pamamagitan ng mga latay at sugat na tinamo ni Jesus, kami, O Diyos, ay iyong pinagaling na sa lahat ng aming sakit at karamdaman. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, sa lahat ng iyong mga anak na mayroong nararanasang sakit at karamdaman, o miyembro man ng kanilang pamilya, iunat mo ang iyong pong mapaghimalang mga kamay at iyong ipataloy ang iyong kapangyarihan ng kagalingan at himala sa kanilang mga pisikal na pangatawan mula ulong ng talampangan. In the name of Jesus, I release your healing power right now. In the name of Jesus, I declare and speak deliverance, healing, and miracle, Lord, in Jesus' name. At sa oras na ito po, Panginoon, kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, pag kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo, hindi kami magkukulang. Kaya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo sa iyong mga anak ang iyong biyaya at pagpapala ng bawat isang nandito. Lord, mararanasan nila ang iyong provisyon sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Walang isa man sa kanilang magugutom, walang isa man sa kanilang magkukulang, dahil Ikaw ang Diyos na magpo-provide sa kanilang buhay. Ama, salamat po. Sa oras na ito, Diyos, muli, aming pong patuloy na dalangin ang magandang panahon, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa. Maging ang aming mga kapatiran na hindi po nakarating sa umagang ito, nasaan man sila, O Diyos, patuloy mo silang katagpuin, patuloy nilang maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, katapatan sa kanilang mga buhay. At ipaalala mo sa kanila, O Diyos, na sa darating na linggo, maglagay ka ng design sa kanilang mga puso upang kami ay sama-sama na dumako sa lugar na ito, magpupuri, sasamba sa iyo at patuloy na pagsaluhan ang iyong mga buhay at makapangyarihan salita. Kaya, Ama, sa oras na ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah.